everyone! Welcome to JSM Travel and Tours. So today we will join the quest of many Pinoys and young creatives na ipagsigawan, ipangalandakan ang natatanging ganda at makulay na kasaysayan ng Escolta with the hopes to find something old and new to love. Sa pinakabagong kabanata ng buhay ko, many things will change. But some will always remain the same, just like my passion for exploring new places and unique senses. Ako kasi I really love to travel. Ito yung catch na kailangan marinig yun. Sige, chismis pa to. Joke lang. Mag-a-apply po kami. Tatanggapin niyo po ba kami pag mag-apply kami, Miss F? mo, pero kakayanin mo yan. To enjoy and really learn. So welcome to our newest travel vlog, ang JSM Travel and Tours. At ang makakasama ko ngayong araw na to ay isang heritage consultant and tour guide, Mr. Stephen Go, from the Heritage Collective. So ngayon, Mr. Stephen, sasamahan mo ko, iikot mo ko, itutour mo ko dito sa Escolta. At natin lahat ng So, first stop natin dito, no, sa First United Building Community Museum. So, isang trivia by the way, ano siya, it's, I would say, the only 24/7 open na museum. 24/7? Yes. So, bakit siya 24/7 open? Kasi yung mismo owners, they decided na parang ito yung pagkakataon makwento nila yung buhay ng pamilya nila, especially history behind the building at the same time, yung legacy ng pinaka-patriarch, yung pangalan si Sicilian. By any chance in your life, na kapag may-ari ka na ba ng pilot pens or pilot markers? Pilot? Yes. So, yung family nila, sila yung exclusive distributor nun sa Pilipinas. Okay, yun yung business nila. Many for general merchandise sila, pero isa yun sa mga parang... Oo. So, naging parte sila ng buhay ng mga estudyante. Yes. Kasi parang halos lahat ng estudyante dumaan sa pilot Kumbaga, pen. lahat yun, hindi pwedeng isang Pilipino na hindi man lang at least kahit paano, kahit ballpen man lang. Oo, totoo yan. Involved kasi yung mga Chinese sa anti-Japanese guerrilla noong panahon na yun. Yung kapatid ni Mr. Sundin yung involved doon. So, dahil doon, kailangan din niyang kumain. Wala din sa kanyang tirahan, dun sa may Vita Plus. Itong First United Building is historical, at the same time, ngayon naging creative space siya para sa mga artists. So parang ni-welcome ng mga tao ngayon dito sa building na to, ng family ni Mr. Cillian Peng, na open para sa lahat. No? Para may second chance even yung mga artists. I mean, may second chance din yung family nila. Kaya ito, yung kwento ng second chance, parang yun yung gusto nang i-share dito sa museum na to. Kung ipapakita ko tong picture na to, ito yung front na part kung nakikita din. So, disenyo nga siya ni Andres Luna de San Pedro. Tapos, again, nakapangalan siya dun sa may-ari, yung asawa ng may-ari. So, si Regina Inang Joven de Leon. Yung Mr. Vicente Leon, isa siyang sugar plantation owner sa Capra. So, parang yung kayamanan na yun, syempre, ito yung car. So, ito yung, kapag ito yung legacy ng kanila. So, makikita nyo, ito painted siya ni Fernando Aberson. Ah, interesting. Yeah. Pero yung oldest dito sa corner na to, ito, halimbawa, yung Burke Building, 1919 naman. 1919, grabe. So, siguro one trivia about that building. Okay, the Burke Building. Si Burke Building, may mga nag-office dito. Kakilala mo itong mga to. Oh, si Daki. So, dito yung unang elevator sa Pilipinas. So, yung ganong trivia, kumbaga, makikita mo yun, laging first elevator, first air-conditioned building. So, sa Burke yun. Home to many first as well. So, ang gusto ko ma-explain dito, bago itong building na to, dito muna tayo sa corner, sa limanang Batanan. Yung building ay bago na, pero yung dating nakatayo dyan, isang photography studio. So, pakita ko lang, ito yung Salon de Petrier. So, yung photography studio siya kung may-ari ng isang Spanish na photographer or Spanish na person na pag-may-ari ng photography studio. Pumunta ng France, tapos parang usually nag-travel, may souvenir pagbalik dito. Ang dala niya, mga chrono photographs. Meaning, yun yung mga pinakaunang motion picture na equipment na pinakita dito sa Pilipinas. So, siya yung unang nag-exhibit ng mga silent films dito sa bansa. Taong 1897. So, 1897. basically, yung corner na yan, kung saan dati nakatayo yung Salon de Petriera, siya yung pinakaunang sinihan sa Pilipinas. Well, dito naman tayo dumako sa building na to. Natividad, no?
So, nakapangalan din siya sa may-ari ng owner. Yeah. Pero ito, in this case, siya yung second wife ng owner. So ito, yung building natin sa site natin is El Hogar Building. El Hogar. Or full name niya, El Hogar Filipino. Kasi Okay. isa sa dating parang loaning firm or home loaning. Ito, ang may-ari ng building si Don Antonio Melian, isang parang mestizo guy, ganyan. Well, so he married Doña Margarita Zobel. Ang essence ng El Hogar is wedding gift shop ng may-ari kung sa kasama. So kumbaga kung kaya kung kaya yung kapatan, itong kumbaga wedding gift na ito, no, ganyan siya kaganda. So kumbaga testament of love. Grabe, wedding gift. Dito sa building na to, ang feature ay merong museum at art gallery. So pasok na. Sige. Medyo may gano'n na, parang roller coaster pala siya. Mapaglalagyan ng isang paa? Para lang. Paaral lang. Patawagin. Ano pa yung lalagyan? So, Diba? Mga, pwede mong gayahin yung title niya para sa mga pelikula. Bituing naglaho. Parang, huwag mo akong lilimutin. Si Ginebra, talagang naging faithful siya dun sa kanyang... Kasi yung, ganyan pa rin yung ngayon, diba? artwork, ito yung parang permanent gallery na. Iba-iba yung mga artist. Pero yung mga artist dito, nag-show na dati dito. So, meron isang piece nila na naiiwan dito. Yun yung Okay. artwork siya ni Yul Servo. Siya ang gumawa nito? Siya yung nag-welding. So, Si itong Yul. version na to, Ang ganda nito, oh. Point, ano siya? Pointillism. Ganda niya, no? napaka-pulido niya. Yeah, first time ko na makita itong show. So, isa sa ngayon na iikutan natin ay Hub Make Lab. Kung makikita ninyo, nakakatuwa, no? Talagang makulay at ramdam na ramdam ninyo yung Pinoy vibe dito. Sobrang niyang colorful. Ito. So, there is this store. It's called Cariton by 1372 Design. So, kung makikita ninyo, meron silang mga notebook, diba, na super perfect for journaling. And kita niyo parang mga cards na ang balita ko ay ang gumawa ng mga designs na ito ay si Kuya Seb. So, si Kuya Seb is an artist. So, i-istorbohin natin siya ngayon. Hello, Kuya Seb! Hello! Nice to meet you. Thank you. Hello po. Thank you for having me here. Naku, Kuya Seb, kwentuhan mo naman ako dito sa hub mo, dito sa store mo. Ang ganda ng mga notebooks mo, ang gaganda ng designs. So basically kasi kami, ang ginagawa namin, ang gig namin, mga notebooks, mga kami notebooks. So dalawang klase na ito, yung tawag namin haptic notebooks kasi because of the binding. Karamihan na ito, wife ko gumagawa kasi mas delicate yung fingers eh. Sa akin ang kapal eh, parang bumabara eh. And then, pero yung mga itong klase mga notebooks, mga saddle stitches eh, ako nang gumagawa. Wow. So everything is been trimmed, hand-cut, hand-bound by us. Galing. And And then, syempre po yung design. Kuya correct. Seb, kayo po. Like this one, mga direct designs siya on the cover. Original art cover. Original art cover. Actually, lahat naman ng mga covers namin dito are original artwork. Say, Apo. Po, I'm just curious, paano nyo po sinimulan ang Cariton? simula ito, way back noong kapapanganak pa ng, 4 years old pa lang yata, anak ko na. Apo. And then my wife, parang distress, nagtutupi siya ng origami boxes. Yun ang unang binibenta ng origami boxes. Okay. And then afterwards, nagkaroon ng chance at pumunta kami sa Singapore. So we went to Singapore and stayed there for about almost 10 years. And during that time, doon nabuo yung gumagawa kami ng notebook. Ayun, sa Singapore. And yeah, and it was so nice. The reception was so nice. You were welcome. The reception was very, very nice. And then they really appreciate na yung papa kami nagpapain ng notebooks. And then, nung nalaman, yes, we do the design ourselves. And then when we got back to Manila, my wife sumali sa isang sikat na bazaar nun. It's called the Saturday Exhibition Market. We just sell here Apo. at the hub. Hindi pa kayo picture nun. I mean, what's the most challenging part of? Oh. Sa lahat ng ito.
when the pandemic struck, talagang sara lahat. I mean, no one's going out, no one's buying. So inisip namin, and this one, since sarado to, we were worried, ano na itsura nung store? Kasi hindi na maintain, wala naglilinis. So, worry namin, baka nagkakasa or something. But fortunately enough, we have enough supply sa bahay. Hindi kami gumagawa sa bahay kasi one of our clients, nagpapagawa ng custom binding. She sends us yung mga papel niya sa bahay, mabili niya online, pinapadala sa amin. Pakibind naman to, tapos anong papel pa meron kayo for your photos. So, yung ginawa namin. So, during the pandemic, gawa lang kami ng gawa rin. Ayun. So, online selling, online promotion, really Oh. Kuya Seb, maraming salamat po dahil bahagi kayo sa isa sa mga tao na talagang nagre-revitalize po ng Escolta. So, you're a part of, parang this beautiful movement po. So, thank you. And also, Kuya Seb, we have a little something for you. Opo. It's just a humble gift po from our team. Simple lang po siya. Tada! Mga, alam ko po siguro, maaring... this is nice. Opo, kompleto na kayo pero meron pong mga oil pastels, may mga brushes po tayo dyan. Thank you so much, Jody. Ito po, for you. It's an original artwork of ours. That's the Regina building. Na building po. Yeah. So, yeah. So, yan. Ayan, sino ba naman ang hindi gugutubin sa pag-iikot na ginawa natin? Pero alam nyo ba na ang Escolta, hindi lang siya about historical places and architecture. Siyempre, ang Escolta is also about food. At nandito tayo ngayon sa Poland Hopia, na hindi lang natin titikman pero ma-experience natin kung paano gawin. Halika, pasok tayo. We are here sa Poland, Hopia Factory. Yeah, right here. I introduce you to Abby right here. Hi, Miss Abby. Thank you for having me here. Excited ako sa Kami din. mangyayari at magaganap ngayon. Excited din kami. Actually, we have a very fun session prepared for you today. So, you're aware of what you're going to do? I believe so. Okay. So, tara, let's go. Okay, let's go. This is going to be so exciting, Miss Abby, kasi Yes. gagawa kami ng hopia. Hopia. So, I just wanna ask, before tayo mag-start, gaano na katagal yung inyong factory? Actually, the brand started in 1966. So, matagal na. Magsi-60 years na kami next year. Wow, congratulations. So, we're one of the oldest families making hopia. I'm not really part of it. I'm married into it. So, yun. Why are we called Poland? It's because of this lady right here. Her name is Gosopo, one of the pioneers of hopia makers dito sa Binondo. It was called Kingsland. Yung pinanggalingan niya is Kingsland. Uso dati nilalagyan ng land yung pangalan. Sa kanya naging Poland. Yeah! But today, I will be the one hosting your hopia making session. And hopefully, by the time you finish your 5 pieces, pwede na kayong magtrabaho dito sa amin. Pwede, mataas lang TF mo, pero kakayanin natin yan. Okay, we will call this dough 1. The medium-sized ball. Yes? Dough 1. Yan, dough 1. Dough 1. Okay? Now, dough 2. The one in the middle, the smallest ball of all, is only made of flour and oil. How we assemble the dough 1 and dough 2 together will give you the beautiful crust that you're after. So let's open it up. Who can tell me what this is? The biggest ball? Monggo. Ayun, monggo. Nag-guess nila lahat. Wonderful. Take 1 piece of your dough number 1. Oh my gosh, nakikinig tayo. Ay. Yan, nakikinig nga talaga tayo. Okay. I was just, na-excite. Kayo talaga. Alam ko yung dough 1, no? Kasi lang tayo. Oh, di ba? Talaga, nakikinig tayo. Okay. Namula ako sa kahihiyan. OMG. At the middle of your mat, gonna give this dough a high five. High five! So next, get dough number 2. Put it in the center. Pull up the corners of dough number 1 para balutin si dough number 2 completely.
turn it into a ball, and then we do a hand line. Roll up and away from you, roll down towards you. Use your finger, roll it towards you like a sausage. 2, 1, you know what to do. Ito yung roll up and away from you. Use your finger again to do the same motion. Just rolling it down. 3, 2, 1. Go all around your dough. Get one of your fingers in the center. And then lift the corners just like how you did it kanina. And then gentle tap. And there you have it. You have your first piece of kopya. Yan. So from here, if you want to turn it into a heart, into a star, or whatever you want, you can. Okay? As long as makomplete mo tong shape na to, you can change it into a different shape. Kasi na-seal mo na siya. Madalas kong madaanan ang eskolta. May mga pagkakataon nga na nagiging location din siya sa mga tapings or mga shootings ko. Na-realize ko na ang isang lugar ay gumaganda kapag alam mo ang storya nito. Nagkakaroon ka ng better appreciation sa mga nakikita mo. And now, our trip ends here. But don't worry, there's definitely more to come. Marami pa tayong nakabook na activities, food crawl, at bonding sesh. So join us next time here on JSM Travel and Tours.